Mr. Alvin Aragon, abay nais ipakulong at kasuhan ng ilang ahensya dahil sa mga revelasyon ng anak ni IC Trazona. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates, nais ko po kayong pasalamatan sa palagian ninyong panonood. Let's watch this video clip. Specifically to you, dahil to be honest, I'm tired, I'm hurting, and pagod na din akong mag-defend and protectionan yung nanay ko. Sa lahat ng mga interview, sa lahat ng mga nangyari din dito sa social media, napapagod na din ako. Gusto ko na din matapos lahat ng to. And hindi ko din alam kung saan nanggagaling yung galit mo din sa puso mo. Kasi, to be honest, dapat naman, di ba, full of love tayo eh. Pero wala naman kasi talagang perfect na Christian. Pero at the same time, bakit wala nang grace, wala nang compassion, di mo kayang magbigay ng grace and compassion. Tapos, bakit kailangan mo sirain yung sarili mo? Bakit kailangan mo din ako sirain? And honestly, pagod na ako. Hindi ko alam kung kailan matatapos to. I even protected you sa isang interview. Hindi ko nga sinabi na sinakal mo ko, diba? Pero yun talaga yung totoong nangyari. I even choked for how many seconds bago mo tinigil yung sakal na yun. Pero nung time na yun, hindi ko pinersonal yun dahil akala ko nung time na yun, normal lang yung ganung pagdidisiplina. Pero habang lumalaki ako, mali pala talaga yun. And pagod na ako, tama na. And wala akong intensyon na sirain ka, wala akong intensyon na masira yung family nyo. I'm happy for you guys, susuportahan ko kayo kung saan man nyo gusto mapunta in life. And let's just focus on that. Let's just focus on whatever we wanted to do in life. Ayun lang, maraming salamat. Okay, to Mr. Aragon, I'm addressing this specifically to you dahil, to be honest, I'm tired, I'm hurting, and pagod na din akong mag-defend and protectionan yung nanay ko. Sa lahat ng mga interview, sa lahat ng mga nangyari din dito sa social media, napapagod na din ako. Gusto ko na din matapos lahat ng to. And hindi ko din alam kung saan nanggagaling yung galit mo din sa puso mo. Kasi, to be honest, dapat naman, di ba, full of love tayo eh. Pero wala naman kasi talagang perfect na Christian. Pero Matapos nga na magbigay ng iba't ibang reaksyon at kung ano-anong puna ang inilabas si Mr. Alvin Aragon sa kanya pong social media platform, ay hindi na rin po nagpigil ito pong transgender woman, na ito pong anak ni Miss IC Trazona, na magbigay ng kanyang saloobin patungkol sa pagmamaltrato na naganap sa kanya nung magkakasama pa sila sa isang bahay. Noong February 20, 2026, naglabas si Sofia Trazona ng isang masinsinang mensahe sa social media kung saan ibinahagi niya ang isang masakit na alaala ng kanyang pagkabata. Ang isang insidente kung saan ang kanyang stepfather na si Alvin Aragon ay di umano'y nag-apply ng pisikal na puwersa sa kanya. Sa kanyang post, sinabi ni Sofia ng nasabing pangyayari ay hindi niya agad naintindihan noon bilang isang bagay na mali, kundi tinuring niya ito noon bilang normal na bahagi ng disiplina. Ngunit habang siya ay lumalaki at nag-reflect na pagtanto niyang ang ginawa ay higit pa sa isang simpleng pagwawasto sa anak at ito ay isang insidente ng pananakit na dapat tignan ng mas seryoso. Sabi niya, I even protected you sa isang interview. Hindi ko nga sinabi na sinakal mo ko. Pero yun talaga ang totoong nangyari. I even choke for how many seconds bago mo itinigil yung sakal na yun. At to Mr. Aragon, I am addressing this especially to you kasi to be honest, I'm tired, I'm hurting at pagod na rin ako mag-defend at proteksyonan yung nanay ko. Sa lahat ng mga interviews at sa lahat ng mga nangyayari dito sa social media, napapagod na din ako, sabi niya. Inilahad pa niya na hindi niya intensyon na sirain ang pamilya ni Aragon at hindi rin niya gustong madamay ang iba, kundi nais lamang niyang ipahayag ang kanyang personal na katotohanan at emosyonal na epekto ng naganap. Ang isyong ito ay sumiklab kasunod ng mga dating pahayag ni Aragon tungkol sa gender identity at pagiging trans ng anak ni IC. Isang usapin na naging malaking bahagi ng online debate at kontrobersya sa social media at media outlets.
Si Sophia Trazona na ipinanganak bilang Andre Trazona ay isang drag performer, content creator at dating miyembro ng P-pop group Beyond Zero. Anak siya ng dating sex bomb girls dancer na si IC Trazona Aragon, habang ang kanyang biological father ay si Michael Navarro. Nakilala siya sa publiko hindi lamang dahil sa kanyang karera sa entablado at social media, kundi lalo na dahil sa kanyang pagiging isang trans woman at ang kanyang aktibong pakikipagtalastasan tungkol sa mga isyu ng pagkakakilanlan, pananampalataya at pagtanggap. Noong siya ay 12 years old pa lang, naalala niyang minsang hinablot at pinagalitan siya ni Aragon dahil sa pagiging late niyang pag-uwi pagkatapos bumili para sa isang exchange gift. Isang pangyayaring sa simula ay hindi niya itinuring na masama, ngunit nag-iwan ng malalim na bakas habang siya ay lumalaki. Naniniwala si Sophia na ang kontrobersya hindi lamang tungkol sa isang simpleng argumento, dahil sa patuloy na mga pahayag ni Aragon tungkol sa kanyang relihiyosong pananaw at ang kanyang paninindigan laban sa LGBTQ+ identity, ay humantong ito sa mas malalim na hidwaan at tensyon sa loob ng pamilya. Siya ay nagdesisyon na mamuhay ng malaya kasama ang kanyang biological father at magpursige sa kanyang buhay batay sa sarili niyang paniniwala. Hindi man nila lagi nakikita ang isa't isa, sinasabi niya na nananatili pa rin ang komunikasyon sa pagitan nila ng kanyang ina sa pamamagitan ng mga mensahe. So dahil po sa mga pangyayaring ito, sa mga naganap na ito, marami pong mga reaction at iba't iba po yung mga naging reaction ng netizen. May ibang ahensya na rin na nagbigay ng ng kanilang opinion patungkol sa bagay na ito. So sa panahon po na yon, sinasabi nila, marami pong nag-educate at maraming nag-i-inject sa mind nitong si Andre or Sophia ngayon, 'di ba, na dating Andre, na pwede niya raw di umanong demanda, no? Pwede niyang kasuhan yung kanyang amahin doon po sa nagawa nito dati. Pero sa ngayon ay parang mas pinipili na lang ni Miss Sophia na manahimik at talagang proteksyonan yung kanyang ina laban sa mga maaari pang mambash, no? Lalo-lalo na sa mga ginagawa ng kanyang stepfather. So dahil po dito, ang pagsasalita kasi ng biktima, pagiging bukas si Sophia tungkol sa kanyang karanasan, ay hindi lamang simpleng paglalahad ng nakaraan, kundi isang matapang na hakbang para sa kanya at sa marami pang iba. Sa maraming kultura, lalo na sa Pilipinas, ang isyu ng pananakit sa tahanan ay madalas na itinuturing na pribado at hindi na dapat pag-usapan sa publiko. Lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga kilalang personalidad. Ang pagsasalita ni Sophia ay nagpapaalala na ang nakaraan dapat harapin at pag-usapan ng may pagiging sensitibo at katotohanan anuman ang taong involved. Hindi sapat na minsan lang nangyari, kundi ito'y nag-iwan ng emosyonal na epekto. Ang aktwal na karanasan ng isang biktima ang dapat unawain, hindi husgahan o itanggi lamang dahil sa reputasyon ng kanilang partido. Ito rin ay isang paalala na ang pangalan at kasikatan ng isang tao hindi dapat maging hadlang sa paghahanap ng katarungan at pagrespeto sa dignidad ng bawat isa. So, nagkaroon din po ng discussion, no, patungkol po sa disiplina at na pisikal, no, disiplinang pisikal. Maraming magulang at nakatatanda ang nagtanong, disiplina ba o abuso ito? Ang maikling sagot, hindi lahat ng pisikal na pagtama o paghawak ay mansala o abuso. Pero perspektibo ng biktima at epekto nito ay dapat din pakinggan at unawain. Maraming Pilipinong pamilya na may tradisyon ng pisikal na pagdidisiplina. Ngunit sa modernong pag-iisip at sa lumalawak na pangunawa ng psychological at emotional well-being ng mga anak, ang pagkakaiba ng disiplinang mayroong paggalang at isang paggalang na may pananakit ay dapat malinaw. Ang isang matinding paghawak o pagbigkas ng isang bata or pag-igkas ng isang bata ay maaaring magresulta ng trauma at pangmatagalang epekto lamang, hindi lamang sa pisikal kundi lalo na sa emosyonal. Kung ang pagsasalita ni Sophia ay nagkilan-ngilan, kung siya ay naiintindihan at narespeto ng kanyang side, ito ay magbibigay din daan sa mas malawak na pag-uusap tungkol sa kung paano dapat itaguyod ng mga magulang ang disiplina ng may paggalang at pagmamahal at hindi sa parang nalilimita sa karapatan at dignidad ng anak. So, yun po yung ilan sa mga naging reaksyon, ano? Kaya naman marami pong mga netizen na parang mas ini-encourage nila si Sophia na tuluyan na ngang kasuhan yung kanyang stepfather. Pero nakikita kasi natin
natin na masyadong mabait si Sofia, lalo-lalo na sa kanyang initial interview with Mr. OG Diaz. Nakita natin na kaya pinoproteksyonan niya yung kanyang ina, no, sa kanyang mga sagot. Hindi niya gusto na siraan or magbanggit ng kung ano man na makakasira sa reputasyon ng kanyang ina. So, kayo po, anong nyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone!